Palihim na pumapasok sa kanyang pool ang kanyang mga kapitbahay nang hindi nagpapaalam. Lubos na binabaliwala ang kanyang paulit-ulit na pakiusap na igalang ang kanyang espasyo. Ngunit isang araw, sumagad na ang kanyang pasensya at ang kanyang ginawa ay nag-iwan ng lahat na tulala. Manatiling nakatutok upang malaman at magkomento kung saan kayo nanonood. Si Mario Aquino ay nagsikap ng husto upang likhain ang kanyang perpektong pahingahan, isang tahimik na kanlungan kung saan siya maaaring mag-relax matapos ang mga taon ng walang humpay na pagtatrabaho. Ngunit nang ang kanyang mga kapitbahay ay nagsimulang sumakop sa kanyang espasyo at baliwalain ng bawat pakiusap na lumayo, tuluyan nang naubos ang kanyang pasensya. Ang sumunod niyang ginawa ay nag-iwan sa lahat ng gulat. Manatili para malaman at ipaalam sa amin sa mga komento kung saan kayo nanonood. Nakatayo sa kanyang bagong nabiling likod-bahay, minasdan ni Mario ang kanyang malinis na pool na kumikinang sa ilalim ng mainit na araw. Ang tubig ay sumasalamin sa maayos na mga bakod at sa bughaw na kalangitan, kaya't ang tanawin ay tila surreal. Para sa kanya, hindi lang ito isang likod-bahay, ito ay isang simbolo ng lahat ng kanyang pinaghirapan, isang pangarap na kanyang natupad matapos ang maraming taon ng pagsisikap. 3 taon na ang nakalipas matapos ang isang mahirap na diborsyo. Itinodo ni Mario ang sarili sa kanyang trabaho bilang isang civil engineer na dalubhasa sa urban infrastructure. Ang kanyang trabaho ay mabigat, nangangailangan ng mahabang oras at matinding konsentrasyon, ngunit tinanggap niya ang hamon bilang isang kinakailangang sakripisyo. Nang tuluyan niyang makuha ang matagal ng minimiting promotion, napagdesisyonan niyang mag-invest sa kanyang sarili. Ibinenta niya ang kanyang maliit na apartment sa lungsod at lumipat sa isang tahimik na suburban cul-de-sac, kung saan nakabili siya ng isang maluwang na bahay na may lahat ng kanyang pinapangarap. Isang makabagong kusina, isang malawak na sala na may matataas na kisame at ang pinakamahalaga sa lahat, isang nakakamanghang likod-bahay na may pool. Para kay Mario, hindi lang basta luho ang pool, ito ang kanyang takas mula sa lahat ng stress. Inisip niya ang mga tahimik na umaga habang lumalangoy, ang mga tamad na hapon na may kasamang magandang libro, at ang mapayapang mga gabi na nagpapahinga sa tabi ng tubig. Ang kapitbahayan ay tila perpekto rin. Noong una niyang bisitahin ito, nagustuhan niya ang maayos na mga damuhan at ang magiliw na kapaligiran. Sinabi rin ng real estate agent na ito ay isang komunidad na malapit sa isa't isa, ngunit may respeto sa isa't isa, kilala sa kanilang holiday gatherings at masayang block parties. Bagamat hindi mahilig si Mario sa mga social events, nagustuhan niya ang ideya ng pamumuhay sa isang lugar kung saan pinahahalagahan ng mga tao ang parehong pagkakapit-bahay at pribadong espasyo. Higit sa lahat, gusto niyang magkaroon ng puwang upang muling buuin ang kanyang buhay sa sarili niyang mga termino. Noong araw ng kanyang paglipat, nakumpirma ang kanyang unang impresyon. Mainit ang pagtanggap ng kanyang mga bagong kapitbahay. Sa tapat ng kanyang bahay, isang matandang mag-asawa, ang mga Lopez, ang bumati sa kanya mula sa kanilang veranda. Ang mag-asawang may bagong silang na anak sa tabi ng kanyang bahay ay nagdala pa ng plato ng cookies bilang welcome gift. Ngunit ang pinakahindi malilimutang pagpapakilala ay mula sa pamilya Sanchez, ang kanyang mga kapitbahay sa tabi. Ang pamilya Sanchez ay may malakas na presensya. Si Ricardo, ang padre de pamilya, ay isang matangkad at malapad, ang balikat na lalaki na may malakas na boses at palakaibigang ugali. Ang kanyang asawang si Anita ay may taglay na kagandahang asal at tila sanay sa pagiging hostes, laging magiliw at palabati. Ang kanilang 3 anak, isang kambal na teenager at isang batang babae,
ay nandoon habang si Ricardo ay masiglang nakipagkamay kay Mario. "Welcome sa kapitbahayan, pare." Nakangiting sabi ni Ricardo. "Napakaganda ng bahay mo. Sigurado akong magiging paborito ang pool mo dito. Nakaabang na ang mga anak ko." Napatawa si Mario ng bahagya. Hindi sigurado kung paano tutugon sa ganong kasiguraduhan. "Salamat," magalang niyang sagot. "Inaasahan kong makapag-settle na rin agad." Dagdag ni Anita, "Kung may kailangan ka, nandito lang kami sa tabi. Matagal na kaming nakatira dito. Parang pamilya na ang komunidad na ito. Magugustuhan mo ito." Nagpasalamat si Mario at nagpaalam upang ipagpatuloy ang pag-aayos ng kanyang mga gamit. Bagamat mukhang mabait ang pamilya Sanchez, tila masyado silang masigasig para sa isang taong pinahahalagahan ang kanyang pribadong espasyo. Gayunpaman, ipinaalala niya sa sarili na bahagi ng pamumuhay sa suburban community ang pakikisalamuha. Hanggat may respeto sa isa't isa, wala siyang magiging reklamo. Ang unang mga linggo sa kanyang bagong tahanan ay naging lahat ng inaasahan niya. Ginugol niya ang mga gabi sa tabi ng pool, pinagmamasdan ang liwanag mula sa ilalim ng tubig. Ang umaga ay nagsisimula sa masarap na paglangoy at ang hapon ay inilalaan sa pagpapahinga sa lilim. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakadama siya ng tunay na kapayapaan. Napansin din niya ang ritmo ng kapitbahayan. Tuwing linggo, dinadalaw ng mga apo ang mag-asawang Lopez. Napupuno ang kalsada ng masasayang tawa. Ang mag-asawang may baby sa tabi ay nagjo-jogging tuwing umaga, dala-dala ang kanilang sanggol sa stroller. At ang pamilya Sanchez, sila ang pinakamaingay sa lahat. Palaging naririnig ang malakas na tawa ni Ricardo tuwing may backyard cookout at ang ingay ng bola sa kanilang basketball games ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Sa una, hindi ito naging abala kay Mario. Ang ingay ay nananatili sa kanilang bakuran at bagamat mas maingay ito kaysa sa kanyang inaasahan, hindi naman ito nakakaistorbo. Ngunit isang Sabado ng hapon, may hindi inaasahang nangyari. Pagbalik mula sa kanyang pagtakbo, napansin ni Mario ang isang grupo ng mga kabataan na nagkakasiyahan sa kanyang pool, mga mukhang hindi niya kilala. Napahinto siya, hindi makapaniwala. Isang buwan pa lang siyang nakatira doon, ngunit may mga taong malayang ginagamit ang kanyang ari-arian na parang kanila. Habang lumalapit siya, nakilala niya ang kambal na anak ng Sanchez na masayang lumalangoy at tumatalon sa tubig. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Mario, mahigpit ngunit kalmado ang boses. Isa sa kambal, isang binatilyo na may kulot na buhok, ay nagkibit balikat. "Naglangoy lang kami, ang ganda ng pool mo, sobra." "Oo nga, pero pribadong pag-aari ito," tugon ni Mario. "At sa pagkakaalam ko, hindi ko kayo inimbitahan." Nagmurmur ng paumanhin ng ilan bago dali-daling kinuha ang kanilang mga tuwalya at lumabas sa side gate. Naiwan si Mario na nakatayo, pinaghalong inis at pagkadismaya ang nararamdaman. Ngayon determinado na siyang magtakda ng malinaw na hangganan. Kinagabihan, kumatok siya sa bahay ng mga Sanchez. Binuksan ni Ricardo ang pinto. May hawak na beer at may nakangiting mukha. Habang ipinapaliwanag ni Mario ang nangyari, tumango si Ricardo, ngunit hindi nawala ang kanyang ngiti. Hindi alam ni Mario, ito pa lang ang simula. Matawa-tawa si Ricardo at bahagyang napailing. Mga teenager, aniya na may magaan ng ngiti. Minsan hindi nila iniisip ang mga ginagawa nila. Kakausapin ko sila, huwag kang mag-alala. Hindi na ito mauulit. Gusto sanang paniwalaan ni Mario ang kanyang sinabi, ngunit may kung anong bumabagabag sa kanya sa paraan ng pagkakasabi nito. Masyado itong kaswal na para bang hindi niya talaga nakikita ang problema. Gayunpaman, pinili niyang palampasin muna ito, umaasang sapat na ang kanilang pag-uusap upang ipaalala ang kanyang hangganan. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga siya at nakatitig sa kisame,
Patuloy siyang kinukulit ng isang hindi mapakaling pakiramdam. Lumipat siya rito para sa katahimikan, para magsimulang muli na malayo sa stress at gulo. Ngunit may kutob siyang mas mahirap panatilihin ang kanyang kapayapaan kaysa sa kanyang inasahan. Ang mga sumunod na linggo ay kakaibang kombinasyon ng katahimikan at nakatagong tensyon. Sa ibabaw, tila normal lang ang buhay sa kapitbahayan. Patuloy ang linggo ng mga Lopez kasama ang kanilang pamilya, patuloy sa pagtakbo sa umaga ang mag-asawang may baby at nag-i-enjoy si Mario sa tahimik na mga gabi sa tabi ng kanyang pool pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Ngunit ang insidente sa mga teenager ay nanatili sa kanyang isipan tulad ng isang aninong hindi niya maalis. Ang tila hindi seryosong reaksyon ni Ricardo ay nagsilbing babala. Maaring nadadala ng iba sa kanyang palabirong ugali, ngunit sanay na si Mario sa pakikitungo sa mga taong hindi marunong rumispeto sa personal na hangganan. Determinado siyang magbantay, umaasang sapat na ang kanyang unang pahayag upang maiwasan ang pag-uulit ng insidente. Ngunit hindi nagtagal ang pag-asang iyon. Isang Biyernes ng gabi, pagod mula sa isang linggong puno ng trabaho, dumating si Mario sa kanyang bahay, sabik na magpahinga. Ngunit pagpasok niya sa kanyang likod bahay, agad siyang nabalot ng inis. Naroon na naman ang kambal, ngayong may kasama pang iba. Muling lumalangoy sa kanyang pool, nagtatawanan, parang nasa kanila ang lugar. At higit pa roon, nagdala pa sila ng merienda. Nagkalat ang mga lata ng soft drinks at balot ng chips sa kanyang mga patio furniture. Hindi na nag-aaksaya ng oras si Mario sa pakikitungo ng magaan. Mabilis siyang lumapit sa kanila, ang kanyang ekspresyon puno ng inis. Agad nilang napansin ang kanyang presensya at unti-unting napalitan ng kaba ang kanilang mga tawa. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Mario. Mahigpit ngunit kontrolado ang boses. Nagkatinginan ang kambal bago nagsalita si Danilo. Mainit kasi ngayon, kaya naisip namin na hindi ka naman siguro Nag-aalala ako, putol ni Mario. Hindi na binigyan ng puwang para sa anumang palusot. Itinuro niya ang gate. Labas, ngayon. Nagunahan sa pag-impake ng kanilang gamit ang mga kabataan, paumanhin na mahina nilang binigkas bago mabilis na lumabas sa side gate. Naiwan si Mario na nakatayo roon. Pinapanood silang umalis habang lalo pang lumalim ang kanyang inis. Hindi na lang ito tungkol sa mga batang gumagawa ng maling desisyon. Isa na itong lantarang kawalan ng respeto. Ang pool na dati niyang inakala bilang isang lugar ng kapayapaan, ngayon ay tila naging isang larangan ng pakikibaka para sa kanyang sariling espasyo. Kinagabihan na pagpasyahan niyang maging mas direkta. Naupo siya at sumulat ng isang malinaw ngunit magalang na liham para sa pamilya Sanchez. Mahigpit niyang ipinaalala na pribadong pag-aari ang kanyang bahay at hindi niya na muling papayagan ang anumang paglabag sa kanyang espasyo. Kinabukasan, maagang maaga, ipinasok niya ang sulat sa kanilang mailbox. Umaasang dito na magtatapos ang lahat. Sa loob ng ilang araw, tila epektibo ang kanyang babala. Hindi na lumabas ang kambal at muling bumalik ang tahimik na kapaligiran na kanyang pinangarap nang lumipat siya roon. Nagsimula pa nga siyang isiping makipagkilala sa ibang kapitbahay, umasang makabuo ng magalang ngunit maayos na relasyon sa komunidad. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikang iyon. Sumunod na Sabado, matapos ang umaga ng pag-aasikaso ng mga errands, bumalik si Mario sa kanyang bahay at agad niyang narinig ang malakas na tawanan at tugtog na nanggagaling sa kanyang likod bahay. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, agad siyang pumunta sa side gate, sumilip sa pagitan ng mga siwang at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Isang malaking salo-salo ang nagaganap. Naroon sina Ricardo, Anita, ang kanilang mga anak, at hindi bababa sa 100 iba pang tao. Nagtatampisaw sa kanyang pool, nag-iihaw ng burger, nagkukwentuhan.
at umiinom na parang nasa isang pampublikong resort. Sa unang sandali, natulala si Mario. Paano nila nagawang isiping okay lang ito? Dahan-dahang huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ng galit bago niya itinulak ang gate at pumasok. Nang makita siya, unti-unting natahimik ang mga tao at lahat ng mata ay napatingin sa kanya. Si Ricardo, nakatayo sa tabi ng grill na may hawak na sipit, ngumiti na para bang walang mali. "Uy Mario, sana hindi mo isipin na istorbo kami," masaya niyang sabi. "Naisip lang naming sulitin ang magandang panahon. Sayang naman ang pool mo kung hindi gagamitin, di ba?" Maring pinigil ni Mario ang kanyang panga. Pilit pinananatili ang kontrol sa kanyang boses. "Ricardo, pagmamay-ari ko ang property na ito. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-imbita ng mga tao at umaktong parang bahay mo ito." Muli, tumawa lang si Ricardo, tila walang pakialam. "Naku naman pare, magkakapit bahay tayo. Wala namang masamang nangyari, di ba? At saka hindi mo naman ginagamit." Parang may naputol sa loob ni Mario. Ang kanyang pasensya na matagal nang pinipigil ay tuluyan nang nawala. "Hindi iyon ang punto." Mas matalim na ang kanyang boses ngayon, puno ng inis. "Ito ang bahay ko, ang espasyo ko. Hindi ako interesado kung ginagamit ko man o hindi. Hindi ikaw ang nagdedesisyon kung kailan ito maaaring gamitin. Umalis na kayong lahat. Ngayon na." Nagtinginan ng mga bisita, ramdam ang tensyon. Bahagyang napawi ang ngiti ni Ricardo, ngunit saglit lang. Itinaas niya ang kanyang kamay sa tila pagsuko. "O siya, aniya," na may bahagyang iritasyon sa tono. "Wala namang kailangang gawing malaking issue. Aalis na kami." Kinailangan ng 15 minuto bago tuluyang lumisan ng lahat. Tumayo si Mario sa tabi ng gate. Nakatawid ang mga braso, malinaw na nagpapahiwatig na hindi siya aalis doon hanggat hindi naaalis ang bawat isa. Sa wakas, nang tuluyang maging tahimik ang bakuran, dahan-dahang bumuga ng hininga si Mario. Ngunit hindi niya naiwasang maramdaman ang bigat ng sitwasyon. Pinagmasdan niya ang kalat, mga baso, kalahating kinain na pagkain, basang tuwalya na basta na lang iniwan kung saan-saan. Habang nililinis niya ang mga kalat kinagabihan, isang matinding pangrealidad ang bumagsak sa kanya. Lumipat siya rito para sa katahimikan, sa privacy, para sa isang bagong simula kung saan maaari niyang tawaging sarili ang isang lugar. Ngunit isang buwan pa lang ang lumilipas at heto siya nakikipaglaban para sa simpleng respeto sa kanyang sariling tahanan. At may pakiramdam siyang hindi pa ito tapos. Habang lumulubog ang araw, sa abot tanaw at unti-unting lumalalim ang gabi, nakaupo si Mario sa gilid ng kanyang pool, pinagmamasdan ang banayad na paggalaw ng tubig sa ilalim ng papawing liwanag. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na niya naramdaman ang kapayapaan sa kanyang pool. Tila isa na itong larangan ng digmaan. At sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may isang pangitain siyang hindi maalis. Hindi pa tapos ito. Lumipas ang mga araw matapos ang insidenteng iyon na may di komportabling katahimikan. Hindi na muling lumabag ang pamilya Sanchez at ang kanilang mga anak. Ngunit hindi rin nakaligtas kay Mario na ang kanyang matigas na paninindigan ay hindi nagtapos sa problema. Pansamantala lang nitong ipinahinto ito, wala na ang dating palakaibigang pagbati. Si Ricardo na dati masiglang kumakaway, ngayoy bahagya na lang tumatango. Iniiwasan na rin siya ng kambal sa tuwing nagkakasalubong sila. Kahit si Anita na dating masigla at palabati ay tila lumayo na rin. Hindi alam ni Mario kung dapat siyang matuwa o mangamba. Sa isang banda, wala nang mga di inaasahang pool party. Ngunit sa kabilang banda, ang biglang paglamig ng pakikitungo ng pamilya Sanchez ay parang babala, parang katahimikan bago ang isang panibagong bagyo. Sinabi ng kanyang pakiramdam na manatili siyang mapagbantay at hindi nga siya nagkamali. Nangyari ito isang maaliwalas na Sabado ng umaga. Matapos ang ilang oras ng paggugupit ng mga bakod at pag-aalaga ng kanyang damuhan, umupo si Mario at tinikman
ang malamig na iced tea, ninanamnam ang katahimikan ng kapitbahayan. Naririnig niya ang huni ng mga ibon, ang mahinang ugong ng isang lawnmower sa di kalayuan, at ang masasayang tawanan ng mga bata mula sa iba't ibang bahay. Sa isang saglit, nakadama siya ng ginhawa, tapos splash! Napatigil si Mario, mahigpit na hinawakan ng baso. Ang hindi maikakailang tunog ng pagtalon sa tubig at malalakas na halakhak ay pumunit sa katahimikan. Bumagsak ang kanyang tiyan nang ibaling niya ang tingin sa pinagmulan ng ingay. At oo nga, may gumagamit na naman ng kanyang pool. Bumalik ang kambal na Sanchez, ngunit sa pagkakataong ito mas marami na silang kasama. Isang buong pool party na naman, kumpleto sa malakas na tugtog mula sa isang speaker na walang pakundangang inilagay sa kanyang patio chair. Tumayo si Mario, ramdam ang pag-init ng kanyang dugo. Hindi na ito isang simpleng pagkakamali, hindi ito isang hindi pagkakaunawaan. Sinasadya na nila ito, isang tahasang pagbaliwala sa kanyang ari-arian. Habang lumalapit siya, sumalubong sa kanila ang kanyang anino sa tubig. Napansin ito ng mga kabataan at unti-unting napalitan ng kaba ang kanilang kasayahan. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo? Kalma ang boses ni Mario, ngunit walang dudang may halong galit. Nagkibit balikat si Danilo bago sumagot. Akala namin okay lang sa'yo, anya, na parang hindi sigurado kung palusot o hamon ang kanyang tono. Pool lang naman di ba? Tuluyan nang napuno si Mario. Pool ko ito, madiin niyang sagot. At sinabi ko ng malinaw na hindi kayo pwedeng gumamit nito ng walang pahintulot. Lumabas na kayo, ngayon. Nagkaroon ng ilang segundong pag-aalinlangan na para bang iniisip nila kung susubukan nilang labanan ang kanyang sinabi. Ngunit ang hindi matinag na ekspresyon ni Mario ay nagsabing wala silang ibang pagpipilian. Napipilitang sumunod, umakyat ang mga teenager mula sa tubig, kinuha ang kanilang mga gamit at pinatay ang speaker. Habang papalabas sila ng gate, narinig ni Mario si Danilo na pabulong na sinabi sa kaibigan, napaka-killjoy naman niya. Hindi pinansin ni Mario ang parinig, ngunit tumatak iyon sa kanyang isipan. Ang kanyang tahanan, ang kanyang matagal nang pinapangarap na pahingahan, ay tila nadungisan na. Lumipat siya rito upang makaiwas sa gulo. Ngunit narito siya ngayon, patuloy na nakikipaglaban para sa sarili niyang katahimikan. Buong araw niyang pinag-isipan kung ano ang susunod niyang hakbang. Tila walang saysay ang muling kausapin ng mga Sanchez. Ipinakita na ni Ricardo na hindi siya seryoso sa reklamo ni Mario. Naisip niyang tawagan ang mga pulis, ngunit nag-alinlangan siya bilang isang black na lalaki sa isang kapitbahayang karamihan ay puti. Alam niyang maaring lumala ng mabilis ang sitwasyon. Ayaw niyang makilala bilang mainit ang ulo na kapitbahay o mas malala pa, mauwi sa isang alitan na hindi na niya makokontrol. Sa halip na pagpasyahan niyang idokumento ang lahat, sinimulan niyang itala ang bawat insidente, petsa, oras at detalye ng nangyari. Bukod dito, nag-install siya ng isang discreet na security camera na nakatutok sa kanyang likod bahay. Kung sakaling magpatuloy ang mga Sanchez sa paglabag sa kanyang espasyo, magkakaroon siya ng malinaw na ebidensya at gaya ng kanyang hinala, hindi pa sila tapos. Kinabukasan, pagdating niya mula sa pamimili ng grocery, inaasahan niyang tahimik na hapon, ngunit agad niyang narinig ang pamilyar na tunog ng tawanan at kalansing ng bote mula sa kanyang likod bahay. Mabilis siyang lumapit sa side gate at sumilip sa siwang at agad siyang pinuno ng matinding galit. Si Ricardo at ang kanyang mga kaibigan ay nakahilata sa kanyang poolside, hawak ang kani-kanilang beer. Isang portable grill ang nakatayo sa kanyang patio, naglalabas ng usok habang nagluluto ng burger. Ang eksena ay napakakaswal, napakawalang pakialam na sa loob ng ilang segundo, hindi makapaniwala si Mario sa kanyang nakikita.
Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang kanyang galit bago itinulak ang gate at pumasok. Natahimik ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Si Ricardo, may hawak pang sipit sa pagluluto, ay ngumiti ng walang pag-aalinlangan. "Uy, Mario! Sana ayos lang sa'yo." Aniya ng masaya. "Naisip lang namin na aliwin ang mga bata habang nanonood ng laro." Nanlamig ang boses ni Mario. "Hindi ako okay dito, Ricardo. Sinabi ko na sa'yo dati, ito ang ari-arian ko. Hindi ka basta-basta makakapunta rito kahit kailan mo gusto." Ngumisi pa rin si Ricardo, ngunit sa pagkakataong ito, may bahagyang yabang sa kanyang tono. "Relax, pare. Magkakapit-bahay lang naman tayo. Wala namang masama, di ba?" Napasinghap si Mario, pilit na tinutulak ang huling hibla ng kanyang pasensya. Hindi ito usapin ng masama o mabuti. Hindi ito isang debate. Umalis na kayo. Ngayon, nanahimik ang buong grupo. Nagkatinginan ng mga kaibigan ni Ricardo. Halatang hindi komportable sa sitwasyon. Sa loob ng ilang segundo, inisip ni Mario kung susubukan pa ni Ricardo na lumaban. Ngunit sa huli, may halong inis itong bumuntong hininga at tinaas ang mga kamay na tila sumusuko. Sige, wala namang kailangang palakihin. Tumagal pa ng halos kalahating oras bago sila tuluyang umalis. Nang sa wakas ay wala ng tao, minasdan ni Mario ang iniwang kalat, mga bote ng beer, lukot na napkin at pinagkainan. Mariin niyang pinigil ang kanyang kamao. Hindi lang ito tungkol sa pagiging walang pakialam. Ito ay hayagang pambabastos sa kanya, sa kanyang tahanan, sa kanyang espasyo. At ngayong gabi, habang nakahiga siyang gising, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Ito ay matapang, marahil ay medyo marahas. Ngunit kung gusto ng pamilya Sanchez na subukan siya, sige. Tapos na siyang maging mabait. Pagsapit ng Lunes ng umaga, buo na ang desisyon ni Mario. Ang mga nangyari noong weekend ay nag-iwan sa kanya ng walang ibang pagpipilian. Kung patuloy na babaliwalain ng pamilya Sanchez ang kanyang espasyo sa kabila ng paulit-ulit niyang babala, kailangan na niyang gumawa ng paraan. Hindi siya mahilig sa direktang komprontasyon, ngunit alam niyang kailangan niya ng isang solusyon na magiging subtle, ngunit epektibo, isang hakbang na hindi na pwedeng pagtalunan. Kaya sa isang bihirang tahimik na sandali sa trabaho, sinimulan niyang magsaliksik. Naisip niya ang ideyang ito noong Sabado ng gabi, habang nakahiga sa kama at muling binabalikan ang eksena ng kanyang napasok na likod-bahay. Ayaw niyang idamay ang pulis o palakihin ang alitan, ngunit kailangan niyang makahanap ng paraan upang maibalik ang kanyang espasyo ng minsanan. Doon niya naisip, maintenance ng pool. Palaging masipag si Mario sa pagpapanatili ng kalinisan ng kanyang pool, ngunit ngayon mas pinalalim niya ang kanyang kaalaman. Gumugol siya ng oras sa pagbabasa tungkol sa tamang chlorine levels, water chemistry at pool sanitation. Hinahanap ang isang pamamaraan na hindi mapanganib ngunit sapat na matindi upang maiparating ang mensahe. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang eksaktong sagot, superchlorination. Isang karaniwang paraan ng pool disinfection. Ang superchlorination ay nangangailangan ng matinding dami ng chlorine sa tubig. Kapag ginawa ng tama, magiging maulap at hindi kaaya-aya ang tubig. Hindi ito maaaring gamitin ng ilang araw. Para sa isang taong hindi bihasa sa pangangalaga ng pool, magmumukha itong isang seryosong problema sa kemikal. Naisip pa niyang gumamit ng harmless foaming agent upang palakihin ang epekto. Ang layunin niya ay hindi manakit ng kahit sino, kundi gawing sobrang pangit at hindi kaakit-akit ang ideya ng pagsalakay sa kanyang pool na wala nang gustong sumubok muli. Sa loob ng susunod na ilang araw, maingat na naghanda si Mario. Dumaan siya sa isang espesyal na pool store sa labas ng bayan, bumili ng malaking lalagyan ng chlorine granules, isang foaming agent
na madalas gamitin sa mga themed pool parties at isang water testing kit upang matiyak na maibabalik niya ang pool sa normal matapos ang kanyang plano. Tuwing gabi pagkatapos ng trabaho, patuloy niyang pinino ang kanyang plano. Sinusubukan ang foaming agent sa maliliit na lalagyan upang matiyak na hindi ito magkakaroon ng permanenteng epekto sa tubig. Pagsapit ng Huwebes ng gabi, kumpiyansa na siya, handa na ang lahat. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay hintayin ang tamang pagkakataon. Hindi siya naghintay ng matagal. Pagsapit ng Sabado ng hapon, sa ilalim ng tirik na araw, dumating si Mario sa kanyang driveway at muling narinig ang pamilyar na tunog ng tawanan at malakas na musika mula sa kanyang likod bahay. Hinigpitan niya ang hawak sa manibela, ngunit sa pagkakataong ito, wala ng galit, tanging determinasyon. Matagal na niyang inasahan ito. Kalma niyang binaba ang kanyang groceries, inilagay ang mga ito sa kusina at pagkatapos ay nagtungo sa garahe upang kunin ang mga gamit na inihanda niya ng maingat. Bitbit ang isang balde ng chlorine granules sa isang kamay at ang foaming agent sa kabila. Lumabas siya patungo sa bakuran, damang-dama ang pintig ng kanyang puso, hindi dahil sa kaba kundi sa pananabik. Pagdating niya sa gate, saglit siyang huminto upang suriin ang eksena. Muli na namang ginawang personal na resort ng pamilya Sanchez ang kanyang likod bahay. May higit 100 tao na nandoon, kumakain, umiinom at nagpapahinga sa tabi ng pool na tila kanila. Si Ricardo ay abala sa pagluluto sa kanyang portable grill habang si Anita ay namimigay ng inumin. Ang kanilang mga anak at kaibigan ay nagtatampisaw sa tubig at isang loudspeaker ang sumasabog ng musika ng napakalakas na ramdam ni Mario, ang bass sa kanyang dibdib. Sapat na, itinulak niya ang gate at dumiretso sa pool, inilapag ang mga dalang chemical sa gilid ng tubig. Sa una, walang pumansin sa kanya. Masyadong abala ang lahat sa kasiyahan. Hanggang sa mapansin siya ni Ricardo. "Mario!" Sigaw nito, itinataas ang hawak na beer na may mapanuksong ngiti. "Buti na padalaw ka! Kuha ka ng inumin, relax ka lang!" Hindi sumagot si Mario. Lumuhod siya sa tabi ng pool at nang walang pag-aalinlangan sinimulang isaboy ang chlorine granules sa tubig. Agad na nagsimula ang reaksyong kemikal. Ang tubig ay bumula at kumulo, nagpapalabas ng maliliit na ulap ng singaw na pumailan lang sa hangin. Unti-unting natigil ang mga pag-uusap habang napansin ng mga bisita ang biglaang pagbabago sa pool. Anong ginagawa niya? Bulong ni Anita, halatang may halong pag-aalala. Hindi pa rin umiimik si Mario. Kinuha niya ang foaming agent at dahan-dahang ibinuhos ito sa tubig. Sa loob ng ilang segundo, lumaganap ang makapal at puting bula sa buong ibabaw ng pool. Ang dating malinaw at kaakit-akit na tubig ay naging isang malabo, hindi kaaya-ayang gulo. Ang party ay biglang huminto. Patuloy pa rin ang tugtog mula sa speaker, ngunit ngayon, tila wala na itong saysay. Tahimik na nakatitig ang lahat sa pool, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sa wakas, lumapit si Ricardo, halatang naiinis. "Anong kagaguhan to, Mario?" Aniya, hindi nang umingiti. Tumayo si Mario, nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. "Pool maintenance?" Sagot niya ng malamig. "Hindi ligtas lumangoy sa tubig ngayon. Dapat na kayong umalis." Sa isang saglit, mukhang gusto pang lumaban ni Ricardo. Ngunit nang lingunin niya ang malahiganting bula sa pool, unti-unting naglaho ang kumpiyansa sa kanyang mukha. Ang kanyang mga bisita ay nagkukuhaan na ng kanilang mga gamit, palihim na nagbubulungan tungkol sa pagtigil ng party. Lumapit si Anita, hinawakan ang braso ni Ricardo. "Tara na," sabi niya ng mahina. "Ayusin na lang natin to sa ibang araw." Isa-isang nag-alisan ang mga bisita hanggang sa sila na lang ni Ricardo, Anita at ang kanilang mga anak ang natira. Ilang sandali pang tumayo si Ricardo doon, naninigid ang panga, nakatitig kay Mario.
Malinaw na gusto niyang may sabihin, baka isang huling insulto o pagbabanta, ngunit sa huli, wala siyang sinabi. Sa isang iritadong buntong hininga, umiling siya at tumalikod. Hinintay ni Mario na tuluyang makaalis ang lahat bago siya maluwag na huminga. Sa unang pagkakataon sa maraming araw, pakiramdam niya ay lumuwag ang kanyang balikat. Tumingin siya sa maulap at mabulang tubig ng kanyang pool at hindi napigilang mapangiti ng bahagya. Hindi ito ang katahimikang inakala niyang makukuha niya nang lumipat siya rito, ngunit sa ngayon, sapat na ito. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, nag-isip siya kung paano tutugon ang pamilya Sanchez. Alam niyang hindi pa tapos ang laban na ito, nagsisimula pa lang ito. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang lumipat siya, pakiramdam niya ay siya na ang may kontrol. At yun ang mahalaga. Eksakto ang naging epekto ng matapang na hakbang ni Mario. Kinabukasan, hindi pangkaraniwang tahimik ang bahay ng mga Sanchez. Walang malalakas na halakhak, walang kalansing ng mga baso, walang mga teenager na naglalaro ng basketball sa daanan. Para bang umatras sila sa loob ng bahay, sinusubukang intindihin ang nangyari. Samantala, ginugol ni Mario ang araw sa maingat na pagpapanumbalik ng kanyang pool. Natupad na ng malalason nitong anyo ang kanyang layunin, kaya panahon na upang ibalik ang kristal na linaw ng tubig na kanyang pinaghirapan. Sinuri niyang mabuti ang pH levels, inadjust ang mga chemical, at pinaandar ang filtration system hanggang sa muli itong magningning. Nakakapagod ang proseso, ngunit sa bawat timba ng sariwang tubig, lalong lumalim ang kanyang pakiramdam ng kontrol. Pagsapit ng hapon, bumalik na sa dati ang kanyang bakuran, tahimik, maaliwalas at eksaktong tulad ng inisip niya noong una niyang binili ang bahay. Umupo siya sa isang lounge chair, iniinom ang malamig na iced tea habang pinakikinggan ang huni ng mga ibon. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, pakiramdam niya ay kanya na ulit ang kanyang likod bahay. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Lunes ng umaga, habang abala si Mario sa kanyang trabaho at nagsusuri ng mga email, tumunog ang doorbell. Ibinaba niya ang tasa ng kape at binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya si Ricardo. Malayo ito sa dati niyang magiliw at palakaibigang ugali. Matigas ang tindig nito. Nakahalukip-kip ang mga braso at nakakuyom ang panga. Wala na ang dati nitong nakangiting mukha. Napalitan ito ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Magandang umaga, Ricardo, bati ni Mario. Nananatiling kalmado ang ekspresyon. Kailangan nating mag-usap. Madiin ang tono ni Ricardo. Tumaas ang kilay ni Mario. Tungkol saan? Huminga ng malalim si Ricardo, halatang pinipigilan ang inis. Tungkol sa ginawa mo sa pool. Umismid si Mario at bahagyang sumandal sa pintuan. Ang ibig mong sabihin, pool ko? Mas lalong nanikip ang panga ni Ricardo. Huwag mo akong gawing tanga, Mario. Yung kalokohan mong ginawa, sinira ang weekend ko. Umalis ang mga tao sa party na iniisip na may laso ng pool mo. Pinilit pigilan ni Mario ang mapang-asar ng ngiti. Kung nasira ang weekend mo, Ricardo, siguro dahil nag-trespass kayo sa property ko. Ilang beses ko nang sinabi na hindi kayo pwedeng gumamit ng pool ko. Pinili mong huwag makinig. Isang hakbang na lumapit si Ricardo, mas binaba ang boses nito. Hindi mo naman kailangang gawin yon. Magkakapit bahay tayo, dapat may community spirit tayo. Mabagal na huminga si Mario, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Ang respeto sa pag-aari ng iba ay bahagi ng pagiging nasa isang komunidad, Ricardo. Nagpaliwanag na ako ng maayos. Hiniling ko ng magalang. Pero hindi ka nakinig. Kung hindi mo gusto ang naging resulta, baka dapat iniwasan mong gamitin ang hindi sayo. Bumukas ang bibig ni Ricardo para bang may gusto pa itong ipaglaban, pero sa huli, hindi niya itinuloy. Nanatiling nakakuyom ang kanyang kamao,
Ngunit matapos ang ilang segundo, isang marahas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago umatras. Fine, nakuha ko na ang punto mo, pero huwag mong asahang may papanig sa'yo dito kung patuloy mong gagawin ang ganyan. Nagkibit balikat si Mario. Hindi ako naghahanap ng kakampi, Ricardo. Ang gusto ko lang ay kapayapaan. Yun lang. Walang ibang sinabi si Ricardo. Tumalikod ito at naglakad pabalik sa bahay nila. Kita ang tensyon sa bawat hakbang. Pinanood ito ni Mario hanggang sa makapasok sa loob. Pakiramdam niya ay kalahating ginhawa, kalahating pagod. Eksakto sa inaasahan niya ang naging sagutan nila. Galit si Ricardo, ngunit hindi nito gustong palalain pa ang sitwasyon. Gayunpaman, alam ni Mario na hindi basta susuko ang taong tulad ni Ricardo. Sa mga sumunod na linggo, kapansin-pansin ang paglayo ng pamilya Sanchez. Hindi na muling pumasok sa kanyang bakuran ang kambal. Hindi na umaalingaw-ngaw ang boses ni Ricardo sa buong kalye. Parang sa wakas natanggap na nila ang kanyang mensahe. Ngunit sa kabila nito, may bumabagabag pa rin kay Mario. Pakiramdam niya hindi pa tapos ang lahat. Samantala, halatang napansin ng iba pang kapitbahay ang nangyari. Tuwing naglalakad si Mario sa gabi, may ilang matang lihim siyang sinusundan. May ilang mukhang nagpapahiwatig ng pag-uusisa. Isang hapon pinatigil siya ng mag-asawang Lopez mula sa kanilang veranda. Parang tahimik kayata riyan, nakangiting puna ni Ginang Lopez, pero may halong pagkilatis ang kanyang tono. Ayos lang ba ang lahat? Magalang nang ngumiti si Mario. Busy lang sa trabaho, maayos naman ang lahat. Saglit siyang tinitigan ni Ginang Lopez, tila iniisip kung dapat pa niyang ungkatin ang paksa, pero sa huli ay tumango na lang ito. Kung may kailangan ka, alam mo kung saan kami matatagpuan. Nagpasalamat si Mario at nagpatuloy sa paglalakad. Bahagyang na-appreciate niya ang pakiramdam ng suporta, ngunit mas lalo rin niyang naunawaan kung gaano nakalaki ang naging epekto ng alitan sa buong kapitbahayan. Ayaw niyang madamay ang iba rito. Ito ay laban na siya lang ang kailangang humarap. 2 linggo ang lumipas. Patuloy ang tahimik na tensyon. Hanggang sa isang gabi, habang nakaupo si Mario sa sala, isang malakas na katok sa pinto ang pumunit sa katahimikan. Nang buksan niya ito, bumungad si Anita Sanchez, halatang may halong pagkadismaya at pag-aalala sa kanyang mukha. Mario, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya, mas malambing kaysa sa asawa, ngunit may bakas ng pagmamadali sa kanyang boses. Saglit na nag-alinlangan si Mario, ngunit kalaunan ay tinabihan ng pinto at pinapasok siya. Umupo sila sa hapagkainan, tahimik sa loob ng ilang segundo. Halatang hindi alam ni Anita kung paano sisimulan ang usapan. Sa wakas, bumuntong hininga siya. Alam kong naging tensyonado ang sitwasyon natin, panimula niya. At alam kong si Ricardo, minsan medyo masyadong palaban, pero parang lumalala na ito. Nagkibit balikat si Mario, hinihintay siyang magpatuloy. Hindi maintindihan ng mga bata kung bakit biglang hindi na sila pwedeng lumangoy, dagdag niya, may halong pagkadismaya. At si Ricardo, pakiramdam niya parang siya ang pinag-iinitan mo. Dahan-dahang huminga si Mario, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Alam na niya kung saan patungo ang usapang ito. Ang tanong ay, gaano kahanda si Anita na ayusin ito? Huminga ng malalim si Mario, pinananatiling kalmado ang kanyang boses. Anita, hindi ko sila pinupuntirya. Pinoprotektahan ko lang ang sarili kong espasyo. Sinubukan kong kausapin si Ricardo pero ayaw niyang makinig. Nagpasensya ako pero tama na. Dahan-dahang tumango si Anita, bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. Naiintindihan ko talaga at kakausapin ko ulit si Ricardo. Gusto ko lang, sana makausad tayo mula rito. Magkakapit-bahay pa rin tayo pagkatapos ng lahat. Saglit na nag-alinlangan si Mario bago sumagot. Gusto ko rin yan, Anita, pero dapat magsimula ito sa malinaw na hangganan. Kung matutunan ni na Ricardo at ng mga bata na irespeto ang espasyo ko, wala na tayong magiging problema.
Muntik nang ngumiti si Anita. Sapat na yan. Gagawin ko ang makakaya ko. Pagkaalis ni Anita, nanatili si Mario sa hapagkainan, nakatitig sa kawalan. Gusto niyang maniwala na magiging maayos ang lahat, na sa wakas ay naunawaan na ng pamilya Sanchez ang kanyang paninindigan. Pero sa likod ng kanyang isipan, may bumubulong na babala. Tahimik man ngayon ang sitwasyon, hindi ibig sabihin na tapos na ito. Sa mga araw matapos ang pagbisita ni Anita, lumipas ang mga oras sa hindi inaasahang katahimikan. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming linggo, naramdaman ni Mario ang kapayapaan sa kanyang tahanan. Mukhang sinusubukan ng pamilya Sanchez na ayusin ang kanilang gawi. Wala nang mga batang nagtatambay malapit sa bakuran niya. Wala na ring malalakas na sigaw ni Ricardo sa kalsada. Maging ang kanilang mga barbecue party ay biglang natigil, halos hindi kapanipaniwala. Sinamantala ni Mario ang pagkakataong muling buuin ang kanyang likod bahay. Ginugol niya ang isang buong weekend sa pag-aayos, nilinis at inayos ang kanyang patio furniture. Ginupit ng perpekto ang damuhan at sinigurong kumikinang sa linaw ang tubig sa kanyang pool. Nang matapos ang lahat, umupo siya sa tabi ng tubig, hawak ang isang malamig na inumin, at sa wakas, muli niyang naramdaman na parang kanya na ulit ang bahay na ito. Ngunit may kung anong bumabagabag sa kanya, umatras na ang pamilya Sanchez, ngunit may kung anong hindi tama sa biglaang pagbabagong ito. Hindi si Ricardo ang tipo ng tao na madaling sumusuko at hindi maalis sa isip ni Mario ang pakiramdam na pansamantala lang ang kapayapaang ito. Napansin din ito ng ibang kapitbahay. Sa tuwing dumadaan si Mario sa kalsada, nahuhuli niya ang ilang kapitbahay na palihim siyang sinusulyapan. Isang hapon, habang namimili siya sa grocery store, nakasalubong niya si Gino Lopez. Parang tahimik na ngayon sa inyo, wika ni Ginoo Lopez, tila kaswal, ngunit puno ng pag-uusisa. Ayos na ba kayo ng mga Sanchez? Saglit na tumigil si Mario, maingat na pumili ng sasabihin. Sa tingin ko, nagkaintindihan na kami. Tumango si Ginoo Lopez, ngunit halata sa kanyang mukha na hindi siya lubusang kumbinsido. Mabuti naman kung ganon. Matigas ang ulo ni Ricardo, pero hindi naman siya masamang tao. Kailangan mo lang alamin kung paano siya pakikitunguhan. Napilitang ngumiti si Mario at tumango. Agad na binago ang paksa ng usapan. Ayaw niyang palakihin ang issue sa mga kapitbahay. Ito ay problema niya at siya ang kailangang humarap dito. Nang lumubog ang araw ng gabing iyon, nakaupo si Mario sa patio, iniisip ang lahat ng nangyari, ang saya ng paglipat sa bagong bahay, ang pagkadismaya sa problema sa mga Sanchez, at ang matinding hakbang na ginawa niya upang bawiin ang kanyang espasyo. Hindi siya nagsisisi sa kanyang ginawa, ngunit aminado siyang napagod siya sa buong sitwasyon. Ang pangarap niyang payapang buhay sa suburb ay hindi kasing dali ng kanyang inakala. Sa sumunod na mga linggo, unti-unting lumambot ang tensyon sa kapitbahayan. Nananatiling malamig ngunit magalang ang pamilya Sanchez. Minsan ay tumatango o kumakaway na lang mula sa malayo. Sa wakas, nagawa na ni Mario na muling tamasahin ang katahimikan ng kanyang bahay. Ngunit may nagbago sa kanya. Mas naging maingat siya. Mas nagdadalawang isip sa kanyang pakikisalamuha. Ang ideya ng tahimik at simpleng pamumuhay sa suburb ay hindi pala ganun kasimple. Hanggang isang umaga ng Sabado, may nangyaring hindi niya inaasahan. Habang umiinom siya ng kape sa patio, napansin niyang nakatayo si Ricardo sa kanyang likod bahay, nakatitig sa bakod na naghihiwalay sa kanilang mga ari-arian. Ilang saglit pa, naglinis ito ng lalamunan. "Uy, Mario!" Tawag ni Ricardo sa tono na hindi na kasing yabang tulad ng dati. "Pwede ba kitang makausap sandali?" Saglit na nag-alinlangan si Mario bago ibinaba ang tasa at lumapit. "Anong kailangan mo?" Kumamot sa batok si Ricardo, halatang hindi sanay sa ganong pakumbabang kilos. "Tingnan mo, baka hindi tayo nagsimula ng maayos."
Alam kong naging sakit kami ng ulo mo at naiintindihan ko na kung bakit ka nagalit. Siguro, hindi ko lang talaga naisip kung gaano kahalaga sa'yo ang pool na yon. Tahimik na pinagmasdan ni Mario si Ricardo, hinahanap ang anumang senyalis ng panloloko. Ngunit sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang yabang o pagmamataas sa mukha nito. Ang dati nitong mayabang ng ngiti ay napalitan ng isang ekspresyon na mas totoo, tila isang seryosong pagtatangka na ayusin ang sitwasyon. Salamat sa pagsasabi niyan, maingat na sagot ni Mario. Pinaghirapan ko ang lugar na ito. Kailangan kong ipaintindi sa iyo yon. Tumango si Ricardo. Gets ko na at sisiguraduhin kong hindi na mangyayari ulit yung dati. Hindi na lalapit ang mga bata sa yard mo. Wala nang mga imbitadong pool parties. Pangako. Tahimik silang nagkatitigan sa loob ng ilang segundo. Unti-unting nawawala ang bigat ng tensyon na matagal nang namamagitan sa kanila. Hindi pa handa si Mario na lubos na pagkatiwalaan si Ricardo. Ngunit sa unang pagkakataon, tila may nangyaring progreso. At iyon ang mahalaga, isang panimula. Bahagyang tumango si Mario. Salamat Ricardo, malaking bagay yan para sa akin. Nagbalik si Ricardo ng isang mahinang ngiti bago tumalikod at naglakad pa uwi. Pinanood siya ni Mario, pakiramdam niya'y may kaunting ginhawa. Hindi ito isang perpektong resolusyon, ngunit isa itong hakbang sa tamang direksyon. Sa mga araw na sumunod, napansin ni Mario ang maliliit ngunit mahalagang pagbabago sa ugali ng pamilya Sanchez. Sa tuwing madadaanan siya ng kambal, magalang na silang tumatango at si Anita ay kumakaway mula sa kanyang sasakyan tuwing papalabas ng driveway. Isang hapon, nagulat si Mario nang kumatok si Ricardo sa kanyang pinto. May dalang isang 6-pack ng beer. Isang tahimik na alok ng kapayapaan. Hindi pa sila maaaring tawaging magkaibigan. Ngunit ang dating tensyonadong relasyon nila ay nagsimulang lumambot, napalitan ng kapwa paggalang, kahit may pag-iingat pa rin. Sa unang pagkakataon mula nang lumipat siya, naramdaman ni Mario na maaari na siyang mag-relax. Ang katahimikang tila imposible noon, ngayon ay naging isang katotohanang kanyang natamo. Ang kanyang tahanan, ang kanyang bakuran, ang kanyang santuwaryo, muli na niyang nadama na kanya itong lahat. Lumipas ang isang buwan at bumalik ang kapitbahayan sa dati nitong sigla. Nagkwekwentuhan ang mga pamilya sa pagitan ng kanilang mga bakuran, nagbibisikleta ang mga bata sa tahimik na mga kalsada at muling lumaganap sa hangin ang mabangong usok mula sa mga weekend barbecue. Unti-unting nahanap ni Mario ang ritmo ng buhay na inakala niyang mararanasan niya nang lumipat siya rito. Napanindigan ng pamilya Sanchez ang kanilang pangako. Wala nang bigla ang pagsalakay sa kanyang bakuran, wala nang mga hating-gabing istorbo. Ang katahimikang ito ay pinaghirapan at buong puso niya itong pinahalagahan. Ngunit may bumabagabag pa rin sa kanya. Bagamat natapos na ang alitan sa pamilya Sanchez, ramdam pa rin niya ang distansya sa iba pang kapitbahay. Ayaw niyang makilala bilang ang malamig na bagong dating o mas masama pa bilang ang taong nagsimula ng gulo. Kailangan niyang tuldukan ng agwat na ito at matapos ang ilang pag-iisip na pagpasyahan niyang gawin ang perpektong paraan upang maabot ang iba, isang neighborhood barbecue. Ang pag-host ng isang pagtitipon sa ilalim ng kanyang sariling mga kondisyon ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong makilala ang kanyang mga kapitbahay habang pinapatibay ang mga hangganang pinaglaban niya. Isa itong hakbang upang magpatuloy, ipakita na hindi siya naghahanap ng away, kundi isang maayos na relasyon na may respeto at komunidad. Ginugol ni Mario ang buong Sabado bago ang event sa paghahanda. Pinakintab niya ang patio, nilinis ang grill at pinag-isipan ng isang menu na simple ngunit siguradong magugustuhan ng lahat. Burgers, hotdogs, inihaw na gulay at ilang paboritong side dishes.
Naghanda pa siya ng isang batch ng sikat na potato salad ng kanyang ina. Isang recipe na palaging tampok sa bawat pagtitipon ng kanilang pamilya. Sa halip na simpleng magpadala ng imbitasyon, siya mismo ang nag-abot sa mga kapitbahay na may kaswal at palakaibigang tono. Masiglang tinanggap ng mag-asawang Lopez, ng batang mag-asawa sa tabi at ng ilang iba pang residente. Nang makarating siya sa bahay ng mga Sanchez, saglit siyang nag-atubili bago kumatok. Binuksan ni Anita ang pinto, tila nagulat na makita siya roon. "Uy Anita," bati ni Mario na may maliit na ngiti. "Magpapahost ako ng barbecue bukas at iniimbitahan ko kayong pamilya. Isang pagkakataon para makapagsimula ulit. Alam mo yon?" Nagkibit balikat si Anita, halatang hindi inaasahan ang paanyaya, ngunit makalipas ang isang saglit, ngumiti siya. "Mukhang maganda yan. Salamat Mario. Sasabihin ko kay Ricardo." Kinabukasan, sakto ang panahon. Mainit ngunit may banayad na simoy ng hangin. Inihanda ni Mario ang karagdagang upuan, inayos ang pagkain at pinuno ang isang cooler ng malamig na inumin. Isa-isa nang dumating ang mga bisita at sinigurado niyang batiin ang bawat isa ng personal, lalo na ang mga hindi pa niya lubusang nakikilala. Unang dumating ang mga Lopez, kasunod ng batang mag-asawa sa tabi. At sa kanyang gulat, dumating din ang pamilya Sanchez. Maingat na lumapit si Ricardo, may hawak na bote ng alak. "Salamat sa imbitasyon, Ania. Mas mahina ang boses kaysa sa nakasanayan. Sa totoo lang, di ko inasahang gusto mo pa kaming imbitahin matapos ang lahat." Nagkibit balikat si Mario. "Tapos na yon, Ricardo. Ang mahalaga ngayon, fresh start tayo." Bahagyang tumango si Ricardo, kita sa kanyang katawan ang unti-unting pagkawala ng tensyon. Sumunod sina Anita at ang mga bata na nagbigay ng magagalang na pagbati. Napansin ni Mario ang tingin ng kambal sa pool. Hindi na may pang-aangkin, kundi may pag-aalinlangan na para bang hindi nila alam kung paano kumilos, ngayong alam nilang hindi na nila basta-basta maaaring gamitin ito. Sa kaloob-looban niya, pinahalagahan niya ang pagbabago sa kanilang asal. Habang lumilipas ang hapon, unti-unting naging masaya at buhay ang pagtitipon. Kumalat sa hangin ang amoy ng inihaw na pagkain, kasabay ng tunog ng mga halakhak at mahinang usapan. Pinanatili ni Mario ang musika sa tamang lakas, isang banayad na background noise sa halip na isang nakabibinging tunog. Laking gulat niya nang mapansin niyang nakikihalo ng maayos ang pamilya Sanchez sa pagtitipon. Pinatawa ni Ricardo ang grupo sa kanyang mga kwento tungkol sa kanyang college football days. Si Anita ay nakipag-usap ng masigla sa mag-asawang Lopez tungkol sa pag-aalaga ng halaman at ang kambal ay sumali sa laro ng cornhole kasama ang ibang bata sa kapitbahayan. Habang pinagmamasdan ni Mario ang lahat, panatag niyang inasahan na magiging maayos ang lahat hanggat nananatili ang kanyang mga itinakdang hangganan. Sa kanyang ginhawa, tila lahat ay may respeto sa kanila. Walang lumapit ng labis sa pool at lahat ay naglinis ng kanilang sariling kalat. Iniwang malinis ang kanyang bakuran tulad ng nang simulan ang araw. Habang papalubog ang araw at nagtatapos ang pagtitipon, natagpuan ni Mario ang sarili niyang nakatayo sa tabi ng grill kasama si Ricardo. Hindi sila ganong nag-usap buong hapon, parehong kontento nang hayaang ang pagtitipon ang magsilbing kanilang tahimik na kasunduan. Hanggang sa umalis na ang huling bisita at bumasag ng katahimikan si Ricardo. "Alam mo, Mario," panimula niya, "mas mababa ang boses kaysa sa nakasanayan. Alam kong nasabi ko na to, pero gusto kong ulitin, pasensya na. Hindi namin nirespeto ang espasyo mo at mali yon." Napatingin si Mario sa kanya, bahagyang nagulat sa sinseridad ng tono nito. "Pinapahalagahan ko yan," sagot ni Mario, "at natutuwa akong tapos na tayo sa gulo na yon. Ang mahalaga lang sa akin ngayon, patuloy nating respetuhin ang isa't isa.
Muling tumango si Ricardo. Kita sa mukha ang sinseridad. Gagawin namin. Pangako yan. At sa unang pagkakataon, mula nang lumipat siya, naniwala si Mario sa kanya. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang alitan, naramdaman ni Mario ang isang tunay na pag-unawa sa pagitan nila ni Ricardo. Hindi pa ito pagkakaibigan, hindi pa kahit papaano, ngunit ito ay isang simula. Habang ang huling mga bisita ay umalis at muling nanumbalik ang katahimikan sa kanyang bakuran, tumayo si Mario sa tabi ng pool, pinagmamasdan ng paggalaw ng liwanag ng buwan sa ibabaw ng tubig. Isang malalim na pakiramdam ng kasiyahan ang bumalot sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa tagumpay ng barbecue. Ito ay tungkol sa napagtanto niyang tuluyan na niyang naangkin ang kanyang espasyo at ang kanyang buhay. Hindi naging madali ang paglalakbay na ito, ngunit may isang mahalagang aral siyang natutunan, ang kahalagahan ng paninindigan at pagtatakda ng matitibay na hangganan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ni Mario ang tunay na kapayapaan. Ang kanyang bahay ay hindi na lang isang lugar na tinitirhan. Ito na ang kanyang santuwaryo, ang kanyang pahingahan, isang espasyo na tunay niyang maituturing na kanya. Ang mga linggo matapos ang barbecue ay nagsilbing isang mahalagang pagbabago. Ang pagtitipon ay hindi lang nagbigay ng mas magandang samahan sa kanyang mga kapitbahay, kundi nagpagtibay rin sa respeto na matagal niyang pinaghirapan. Ang pamilya Sanchez, na dating pinakamalaking dahilan ng kanyang pagkadismaya, ay naging mas maingat. Kahit hindi pa sila ganap na malapit, malinaw na nagbago ang kanilang ugali. Totoo sa kanyang pangako, hindi na hinayaan ni Ricardo na lumala muli ang sitwasyon at mula noon wala nang kahit isang paglabag sa espasyo ni Mario. Maging ang buong kapitbahayan ay tila kinilala ang pagbabago. Sa kanyang mga panggabing paglalakad, sinalubong siya ng maiinit na ngiti sa halip na malamig na tingin. Madalas na siyang imbitahan ng mga Lopez sa kanilang veranda para sa maiikling usapan at minsan ay inimbitahan pa siya ng mag-asawang katabi niya para sa isang game night. Bagamat pinahalagahan ni Mario ang pagiging bahagi ng komunidad, naging maingat siya sa pagbibigay ng oras sa iba. Matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, hindi siya basta-basta bibitaw sa katahimikang kanyang pinaglaban. Isang umaga ng Sabado, habang iniinom niya ang kanyang kape sa tabi ng pool, napansin niya ang kambal ng Sanchez na naglalaro ng basketball sa kanilang driveway. Narinig niya ang kanilang halakhak na umaalingaw-ngaw sa hangin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na iyon nakaistorbo sa kanya. Bagkus, parang bahagi na ito ng tahimik at maaliwalas na kapaligiran na matagal niyang pinangarap. Sa kanyang gulat, sandaling tumingin ang kambal sa kanyang direksyon at kumaway. Bahagyang nag-atubili si Mario, ngunit sa huli, ibinalik din niya ang kumpas ng kamay, may munting ngiti sa kanyang labi. Isang simpleng sandali, ngunit ito ay isang senyales ng tunay na pagbabago. Habang lumilipas ang mga linggo at naging buwan, unti-unting nasanay si Mario sa bagong ritmo ng kanyang buhay. Abala pa rin siya sa trabaho, ngunit sa tuwing sasapit ang gabi, muli niyang tinatamasa ang katahimikan. Ang pool na minsang naging larangan ng alitan ay muli niyang naging kanlungan, isang lugar upang magpahinga, lumangoy sa ilalim ng mga bituin o simpleng umupo at pag-isipan ang lahat ng kanyang napagtagumpayan. Ang relasyon niya sa pamilya Sanchez ay patuloy na nagbago sa tahimik at di maingay na paraan. Paminsan-minsan, dumadaan si Anita na may dalang plato ng cookies o isang bagong recipe na sa tingin niya ay magugustuhan ni Mario. Hindi tulad noon, ang mga kilos niyang ito ay hindi na pilit, mas natural na, mas tapat. Maging si Ricardo ay nagbago.
Hindi pa rin sila lubos na malapit, ngunit mas madalas na silang mag-usap ng magaan sa ibabaw ng bakod. Ang kanilang mga pag-uusap ay mas maaliwalas at walang bahid ng tensyon. Isang araw, pagdating niya mula sa trabaho, may natagpuan siyang isang sulat sa kanyang pintuan. Ito ay mula kay Ricardo. Magkakaroon kami ng maliit na barbecue ngayong weekend. Walang kalokohan, konting pagkain at kwentuhan lang. Sana makapunta ka. Saglit na nag-alinlangan si Mario, bumalik sa kanyang isipan ang mga alitan nilang nagdaan. Ngunit habang hawak niya ang sulat, isang bagay ang naisip niya. Higit pa ito sa isang simpleng paanyaya. Isa itong pagkakataon upang tuluyang isara ang pahina ng kanilang masalimuot na simula. Pagsapit ng Sabado, nagpunta si Mario sa bahay ng mga Sanchez. May dalang bote ng alak bilang alay ng mabuting pakikitungo. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ni Ricardo. Ang dati nitong mayabang na aura ay napalitan ng isang mas tapat na ngiti. Akala ko hindi ka pupunta. Amin ni Ricardo na may bahagyang tawa. Ngumiti si Mario. Naisip kong subukan. Ang pagtitipon ay malayo sa dating magulong pool parties na kanyang kinaiinisan noon. Mas maliit ito, mas tahimik. Dumaloy ng natural ang mga pag-uusap at sa unang pagkakataon, nadama ni Mario na talagang nag-e-enjoy siya sa piling ng mga taong minsan niyang kinamuhian. Habang papalapit sa pagtatapos ang gabi, nanatili si Mario sa tabi ng grill, nakikipagkwentuhan kina Ricardo at Anita. Ang kanilang pag-uusap ay magaan tungkol sa mga balita sa lugar, mga proyekto sa bakuran at kahit mga tips sa pagtatanim. Sa unang pagkakataon, hindi na niya naramdaman na siya ay isang dayuhang nanonood mula sa labas. Nang gabing iyon, habang naglalakad pa uwi, saglit siyang huminto sa tabi ng kanyang pool. Pinagmamasdan ang liwanag ng buwan na sumasalamin sa tubig. Ang paglalakbay na ito ay malayo sa kanyang inaasahan noong una siyang lumipat. Nagkaroon ng alitan, pagkadismaya at mga sandali ng pagdududa kung tama ba ang naging desisyon niya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanindigan siya, ipinaglaban ang nararapat sa kanya at sa proseso nagawang buuin ang buhay na maaari niyang ipagmalaki. Ang bahay na ito, ang espasyong ito, higit pa ito sa isang ari-arian. Isa itong simbolo ng kanyang katatagan. Sa malayo, narinig niya ang halakhak ng mga bata sa kalye, ang mahihinang tunog ng isang hatinggabiang usapan mula sa isang kalapit na veranda. At sa katahimikan ng gabi, isang ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Tapos na ang laban. Ang kanyang kapayapaan ay hindi na isang mailap na pangarap. Ito ay isang realidad. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman ni Mario na tunay siyang nasa tahanan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kamangha-manghang kwento tulad nito. Kung nagustuhan mo ito, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya at ipaalam sa amin ang iyong opinyon sa mga komento sa ibaba. Manatiling nakatutok para sa aming susunod na video at tingnan din ang iba pa naming mga kwento. Siguradong ayaw mong palampasin ang mga ito. Kita-kits sa susunod.